All right, once again, magandang buhay to everybody. This is Gil Concha. I'm one of the CEO for IMG Wealth Academy Europe. I'm now back in the Philippines because of our amazing program here with IMG Wealth Academy. All right, so I hope lahat po kayo ay naka-attend na ng Building Your Future or BYF bago kayo nag-attend dito sa financial checkup. It's a requirement para maintindihan mo yung flow ng learning, no, from the basics of X-curve and solid financial foundation. And now let's find out, let's do some financial check, okay? Kung ano ang nangyayari sa financial life mo at ano ang gusto mong mangyari sa financial life mo. Kaya nga po, sabi ko nga po, ang objective mo pag nakinig ka sa BYF together with financial checkup, tatlong tanong lang ang sasagutin mo. Unang tanong, magkano? Okay? Magkano yung financial goal mo para masabi mong ready ka nang mag-retire? Magkano siya? Okay? So, magkano mo? Okay? Sige. Yung second question po is, kailan? Okay? Okay. Sorry, sorry for that. So, second question is kailan? Kailan mo kayang ma-achieve si magkano mo? And the third question is paano? So, for example, ang target mo, di ba tinuro na yung X-curve, ang target mo ay 6 million. So, sa 6 million na yan, ang question, kailan mo kayang maipon yung 6 million mo? Hanggang kailan mo kayang magtabi? Okay? Ng 6 million. And then the last question is, 6 million? Ay, paano natin ma-achieve yan, Gil? Kahit nga 1 million, wala kaming sapat na savings. No? Karamihan, yan ang sinasabi. Okay? Sige po. So let's start and hopefully you will be able to answer the three key questions: magkano, kailan, at paano. Okay? So, here we go. Okay. So, this is financial checkup. All right? So, kung nagpapa-check up ka ng health mo, i-check din po natin ang finances mo. Yan po yung idea po nito. Okay. So, yan. So, una, dapat alamin mo, okay? Alamin mo, okay, why you need, okay, to be financially successful. Okay? Why you need to achieve this financial success. Write down the things that you want. Ano bang gusto mo? That you want to accomplish so badly, okay, in your life. Ano yung mga rason? Okay, like for example, providing your kids for what? School, for what they want to buy na gusto mo maibigay. Okay, so healthcare fund, buying your dream home, okay, funding your parents' retirement or taking them on vacation. Okay, so give me. Okay, so isang isang magandang role or goal, should I say, na sinet namin ng family ko is, we hope to travel every year, no, pabalik sa Europe once a year. So we can be able to visit, old friends back in Europe, and also in other countries, most especially the entire Philippines, no? So those kinds of goals, no? But of course, there are more, should I say, heartwarming reasons na kung bakit gusto mo maging financially successful. Like, kung ikaw yung panganay, sa magkakapatid, gusto mong tulungan ang mga kapatid mo na makapagtapos ng pag-aaral, yung mga anak mo makapagtapos ng pag-aaral, no? So, yung mga magulang mo na mabigyan mo sila ng magandang retirement, no? So, lalo na kung madalas walang pambili ng gamot si nanay, no? Or meron kang gusto maipagamot na mahal sa buhay. So, these kinds of goals that you want to achieve, no, in this life or in this lifetime. So, ladies and gentlemen, in order to make that happen, okay,
kinakailangan maintindihan mo itong X-curve or matupad mo itong X-curve. Okay? So, from the left side, ito yung situation na kung saan ikaw ay financially unstable or wala ka talagang sapat na savings or zero probably. Ang challenge dito ay what if you die too soon nga? Paano kung kinuha ka na ni Lord? Sinong sasagot ng mga gastusin ng pamilya mo na maiiwan mo? Okay? So, ngayon, ang goal natin makatawid sa kabila, ma-achieve natin yung financial goal natin, maging LOI ka or living on interest. Kaya lang ang problema natin ganito, no? Okay? Paano nga natin siya ma-achieve? Ang sinasuggest po sa X-curve na ito, magsimula ka na mag-invest. Okay? Bago maging huli ang lahat. Mag-invest ka na. Habang nag-i-invest ka, let's say ang target mo 3 million, pag nakaipon ka na ng 1 million, 2 million na lang responsibility mo. Pag nakaipon ka na ng 2 million sa investments, 1 million na lang responsibility mo. Pag nakaipon ka ng 3 million, basically, wala ka ng responsibility. Okay? And dapat living on interest ka na lang. So, interest na lang nung perang naipon mo yung gagalawin mo. Hindi mo gagalawin yung 3 million. Interest lang ang gagalawin mo. Kaya lang ang tricky part sa slide na ito, 3 million lang yan. Okay? Dapat yan ay 6 million kasi nga kino-compute natin kasama na yung inflation. So, this is, times 10 siguro to, no? Times 10 siya mula sa annual expenses. Dapat from annual expenses, dapat times 20 para ma-achieve mo yung financial goal mo. Pero kahit times 10 lang, yung pinaka-basic, ang tanong dito, nasaan ka na? Stage 1, Stage 2, 3, or Stage 4? Okay? Nasaan ka na? Magpakatotoo tayo ng konti. Nasaan ka na ngayon? Okay? So, what stage do you think you are now and do you want to move to Stage 4? So, ano yung plano mo para matupad yan? Okay, one of the great things that very clearly para matupad nga natin siya, kung nakikita nyo yung nasa tuktok, itong investment, yan talaga nasa tuktok. Pero para hindi ka uh, para hindi ka sumuko, hindi ka bumigay, matalisod ka, maaksidente ka, mawalan ka ng trabaho, kailangan mo itong mga nasa ilalim na ito para suportahan yung investment goal mo. Dapat may emergency fund ka, wala kang utang, may life insurance ka, may healthcare fund ka, at meron ka dapat way na ma-increase ang cash flow mo. Times 2, times 3, times 5 na earnings para mapondohan mo lahat ng mga ito. Alright? So, ngayon, out of 1 to 10, with respect to their importance and urgency, okay, alin dito para sa iyo ang number 1? Yung cash flow? Alin dito para sa iyo ang anong number si eliminate debt? Anong number si healthcare fund? Anong number si emergency fund? Anong number si life insurance? Anong number si investment? Para sa iyo, i-rate mo ang mga bagay na ito. Okay? Very, very important po yan. Okay? So, ngayon, marami po sa atin hindi alam kung alin ang ipaprioritize dito. Yun po yung dahilan kaya kami nandito para turuan kayo, ipagising sa inyong kaisipan ang kahalagahan po, okay, ng solid financial foundation na yan para ma-achieve mo yung financial freedom. Meaning, wala ka ng problema sa pera. Okay, money is just coming to you because money is working for you. LOI ka na lang, living on interest ka na lang. Okay? LOI pa lang yan, wala pa yung lorry, ha? Pag narinig niyo yung lorry, mas matutuwa po kayo. So the 6 steps, ito yung ating himay-himayin. Una, ang una dapat nating gawin is to increase your cash flow. Now, meron ka bang sistema para matrack kung saan napupunta pera mo? Yes or no? Okay? Can I get an answer on that? Okay, pangalawa, do you know if your present income is enough para ma-reach mo yung financial goals mo? Yung income mo ngayon, sapat ba yan para ma-achieve yung financial goal mo? Yes or no? Okay? Magpakatotoo tayo ng konti. Okay? So, also, okay, give me 1 second here. Okay. Also, do you need to increase your cash flow?
Yes or no? Gusto mo ba madagdagan yung income mo? Yes or no? Do you know how much cash flow ang kailangan mo para ma-reach mo yung financial goal mo? Kasi gusto mo mag-increase cash flow, ay magkano? Di ba? O baka nangangarap ka lang, nanguhula ng future mo. So, kaya dapat alamin mo, kung yes, magkano? So, para mag-increase ang cash flow mo, anong plano mo? Anong gagawin mo? Okay? Halimbawa, mga OFWs, okay, I worked in Europe. Okay? Nakasama ko mga OFWs, mga associates ko, puro karamihan OFWs, lalo na yung mga caregiver, no? Talaga naman, isang araw, hindi pa nga isang buong araw ang day off nila. Okay? Alis sila sa umaga, alas 4, dapat makabalik na sila. Okay? So, paano mo masasabing day off yun? Okay? So, yung day off nila, ginagamit nila for family. Sana. Okay? Pero kailangan din naman siyempre nilang lumabas paminsan-minsan. Okay? And so, paano sila makakapag part-time kung yun nga lang day off, hindi nila ma-maximize ng maayos? Di ba? Challenging, ano? So, kaya sa amin sa Europe, ang bawat oras napaka-importante. Bawat oras. Okay? Kasi per hour ang bayad doon eh. Kaya marami po doon, 8 to 5 ang work, pero after 5, nagtatrabaho pa din. Okay? Kasi nga per ora, hinahabol. Yung iba, umuwi na ng alas 12. Kahit pagod na sila, bukas ulit, maaga silang gigising. Gigising para lamang magtrabaho ng per ora. Tapos magkano lang ang per ora? Kung tutuusin. So, you want retirement savings of 5 million after 15 years? Okay? Do you want that savings? Yes or no? Now, how much can you afford to save each month? Yan ang tanong. Your money after 15 years, kung ilalagay mo sa 12% interest, magkano kaya yan? What about 4% interest lang? May idea ka kaya? Let's say magtatabi ka ng 2,000 kada buwan. Okay? Yan yung kaya mo lang. Ang itatabi mong pera, okay, gamit ang 12% interest for 15 years ay 1,026 lang ang ilalagay mo. Aba, may pasobra ka pa. Pero kung 4% lang po yan, okay? Ay, sorry. Give me 1 second here. Let me correct myself. Okay? Kung 2,000 monthly ang ilalagay mo, okay? For 15 years, at 12% interest, may tatabi mo ay 1.2 million, 1.026 million lang. Pero kung 4% lang yan, mas mababa po yan. 492,000 lang. Okay? So, ladies and gentlemen, there are times na meron tayong wealth calculator, no, na pwede nating magamit para malaman mo exactly magkano yung itatabi mo kada buwan. Okay? Sa ngayon kasi ang pinag-uusapan dito, magkano yung na-afford mo eh. Tama? 2,000 lang pala kaya mo. Tapos target mo 5 million in 15 years. Yung iba nga po sa atin, nakapag-savings lang ng 3 years, gusto nang, i-pull out ka agad yung pera. Okay? So, how much more yung 15 years? So, ang daming challenge, no? So, yung pera mismo, yung psychology, yung behavior, yung mentality. Okay? At isa pang question, saan ka makakahanap ng 12% interest? May alam po ba kayo na 12% ng interest? Kahit nga 4% lang, meron kayong alam? So, to reach 5 million after 15 years, okay? Ang kailangan mo pala, ito yung dapat. Hindi 2,000 per month, kundi 10,000 per month. Na kumikita ng 12% interest a year for 15 years, meron kang 5.1 million. Ngayon, kung 20,000 ilalagay mo, aba, mas masaya. Bakit? Okay? Mas malaki sana yan. Kaya lang ang problema ganito. 4% lang pala pinaglagyan mo. After 15 years, 5.1 million din lang yan. A little higher. Pero mas malaki hinulog mo ha. Ang pagkakamali mo, ang pinaglagyan mo, 4% interest lang. Now, what if you can save 10% of your income? 10% lang. Example, 30,000 monthly ang income mo. Alright? Your money after 15 years at 12%. Okay, ito naman at 4%.
Okay, ito 35 years after, 12 at saka 4% din. So, ang pera mo, kung magtatabi ka ng 10% lang sa 30,000, meron kang 1.5 kung 15 years lang. Dito naman sa 4%, 738,000. Now, pagdating po kay 35 years, 12% interest din lang, pero 17 million, 17.4. Ano nangyari? Okay? Humaba yung tinatawag na waiting time. Okay? Para magkaroon ng time, mag-compound pa yung pera mo. At kahit 4% lang yan, pero 35 years, meron kang 2.7 million. Mas mataas. Okay? Kumpara sa 15 years lang. Now, what if you can save 20%, hindi 10%, 20% of your income? Example, 30,000 pa rin ang sweldo mo, pero 20% ang itatabi mo. Magkano pera mo? Paspasan natin. Sa 15 years, at 12%, 3 million. Sa 15 years, at 4%, 1.4. Okay? Tandaan nyo, ang pinag-uusapan natin kanina dito, target mo sana 2 million. Okay? Pero kung hahabaan mo yung time, 35 years, tingnan nyo po, oh, grabe naman yung pera niya, 34 million. Di ba? Pero kung 4% lang, 5.4 million. Mas mataas kumpara sa 15 years. Alright? So alam ko na yung iba sa inyo dyan nag-iisip. Lalo na yung mga may edad na. Paano naman kami? Matanda na kami, 35 years, aabot pa ba kami dyan? Di ba? So yan yung mga questions eh. That is why you need a mentor. Okay? Now, and that is why you need IMG. What if you earn extra income equal to your salary? Okay? Let's say 30,000 sweldo mo, pero magkakaroon ka ng extra income na 30,000 din. Would you like that? Okay? Would you like, sino sa inyo dito ang gusto ng extra income na 30,000? Okay? Say, comment me. M-E. Alright? So if you want an extra of 30,000 every month, okay? Tingnan mo ang mangyayari. Bah, grabe to 30,000 ang ihuhulog mo kada buwan Okay? Ibig sabihin, kahit 15 years lang yan, meron ka ng 15 million. At kahit 4% lang yan, meron kang 7.3 million. What about 35 years with 30,000 for investing, 174 million. Wow, amazing. Grabe, no? Kahit 4% lang, pero 27.4 million naman. Now, that's the price, mga kapatid. That is the price if you have the money to invest. And that is the price if you have a long time to invest. Time and money. Kaya ano po ang masasabi mo, kapatid? Kung ikaw ay kulang na sa time, tapos wala ka pang sapat na pera para pang-invest. Di ba? Nakakalungkot, di ba? So, kaya anong gagawin mo nga? Sabi nga, okay, para ma-cover up mo yung time, kung kulang ka na sa time, dilakihan mo ang iyong cash flow para may pang-invest ka. Understand and apply the strategy to increase your cash flow. Repeatedly, attend po kayo ng mga series of trainings namin dito. Lahat ng mga yan, ma-attendan nyo po ng libre, walang bayad. Alright? So, free mentoring. Sa iba, mahal po bayad per hour. Okay? So, tayo, 1 hour lang tayo dito, kaya abangan nyo yung GCash nyo, no? Joke lang po. Alright. Healthcare fund at life insurance, kailangan po natin yan. Yan po yung pangalawa na priority na dapat nating pagbigyan ng pansin. Alright? Or ating buuhin. Determine magkano insurance or healthcare kailangan mo. Magkano insurance ang kailangan mo. Anong klaseng insurance, anong klaseng healthcare, okay, na suited sa pangangailangan mo. Okay? Huwag kang kuha ng kuha dahil porque kaibigan mo, porque best friend mo, porque amigo mo, kukuha ka na kahit di mo naintindihan. Kahit hindi ganun kaganda ang return. So, ensure mo ang proper healthcare protection mo. So, do you have enough short-term care coverage in case you get sick?
Yes or no? Short term. Okay? Yung pang-hospital mo, pang-medical mo. Lalo na kung hindi ka nasagot ng gobyerno, hindi ka nasagot ng kumpanya mo. Sinong sasagot sa'yo? Meron ka ba? Meron kang long-term care? Yes or no? Ang asawa mo ba at anak mo, meron din silang enough na healthcare kahit man lang pampacheck up? Now, do you want to properly protect yourself and your family with healthcare? Yes or no? So, tanungin kita, kailan mo gusto? So, what's your plan para ma-achieve mo yan? Determine how much healthcare you need. Magkano yung kailangan mo? Guys, pag kukuha ka ng healthcare, ito, here's one tip. Pag kukuha ka ng healthcare, wag mong kukunin yung kaya mo lang. Okay? Kunin mo yung kailangan mo. Depende sa family health history ninyo. Ulitin ko, depende sa inyong family health history. Kung diabetic ba kayo, cancerous, or, sa heart pa nga lang, malaki-laki na, no? So, lalo na pag nagkaroon ng bypass, Mama Mia, di ba? Kakatakot. Okay, nasaktan ka na, gumastos ka pa. Di ba? So, kaya determine. Long-term care, okay? Magkano? Short-term care, magkano? Para sa, ang long-term care, para sa future needs mo yan. Yung short-term care, para sa present needs mo yan. Magkaiba po yung dalawang yan. Pareho mo siyang kailangan. Okay? Kaya yung mga wala pang short-term dyan, gusto niyo po ba ng libreng short-term? Okay? 70,000 up to 150,000 pesos per illness. Libre po yun. Okay? Per year. Okay. So, attend ka ng mga series namin para magkaroon ka ng mentoring din, malaman mo kung anong gagawin mo. Now, ensure proper life insurance protection. What task do you want your life insurance to accomplish? Anong gusto? Pag nagka-insurance ka, ano yung gusto mong i-cover niya? Income replacement? Para mabayaran yung mga utang mo? Okay? Final expense ba to? Education funding, emergency fund? Para saan? Now, do you want to properly protect your family against loss of income? Kasi wala ka ng income, nawalan ka ng work, nabaldado ka na, no? So, kailan mo siya sisimulan? So, anong plano mo para matupad mo to? Ngayon. Okay? So, ganun po katindi ang challenge nito. Dahil hindi natin alam kung anong mangyayari mamaya, anong mangyayari bukas. Kaya dapat lagi tayong handa. Okay? So, kaya nga yan sabi sa Boy Scout, laging handa. Determine how much life insurance you need to adequately protect your family. They're very, very important. Okay? Now, ladies and gentlemen, the formula. This is very important. Alam niyo po, ang daming sumasali sa program namin. Napapasali lang. Hindi nga nila maipaliwanag kung ano ang mga, let's say, investment tool na nakuha nila. So, anong pagkakaiba doon sa labas na nabentahan yung nanay ko ng insurance? Tinanong ko siya, Ma, anong klaseng insurance ba yan? Hindi ko alam, anak eh. Ano po ba yan? Ano po bang pakinabang yan? Eh, bag namatay. Bag namatay. Okay? So, kailangan mo munang mamatay bago mo pakinabagan po yan. Ito malupit. Nasaan na po yung papeles, no? Ay, hindi ko alam na kung saan ko nailagay. Basta nandyan siguro yan, ano? So, sino po nga hanapin ko? At anong company po yan? Ako, hindi ko na makita yung kumari ko eh. Nakalimutan ko yung pangalan ng company. Di ba? Yan po yung old na practices natin. Ngayon, hindi po dapat ganyan. So, unang-una, dapat alamin mo magkano ang target mo. Halimbawa, sa insurance mo, ganito formula. Annual income or annual na gastos mo, multiply mo lang sa 10. Kasi pag sinabing gastos, di ba, yun yung kailangan ng pamilya mo na panggastos. Kaya kinakailangan kumita ka ng ganong kalaki. So, you call it annual income or annual expense, multiply mo lang sa 10. Okay? So, dito mo makukuha yung tinatawag na magkano yung target mong insurance. Now, para magkaroon ka ng complete insurance needs analysis, o di ba? Wow, insurance needs analysis. Okay, gamitin mo yung Hyde method o yung Dime method. Okay? So, anong ibig sabihin ng Hyde method? Magtatago ka sa pinagkakautangan mo. Ganun yun. Hindi po yan. Okay.
Ganito po ang Hyde method, ha? It, hindi po yan. Okay, una yung healthcare mo. Let's say, so ang una mong i-consider, magkano yung healthcare na kailangan ng family mo. Okay? Pag nawala ka na. Magkano yung kailangan na income na matatanggap ng family mo kahit wala ka na. So, annual income or annual target times annual expenses, annual income times 10. Yan ang iyong financial target. Sa insurance pa lang yan. Okay? Target mo yan. Ngayon, may utang kang 200,000, ilagay mo dyan. Di ba? Kasama ng mababayaran ng insurance yan. Tapos, educational fund para sa anak mo. Magkano target mo? Let's say, isang bata. Okay? 1 million para sa 4-year course. O magkano lahat ang insurance na kailangan mong kunin? Drum roll, 4 million. Okay? Maliwanag po ba? Okay. Now, yan po yung basic, no? So ngayon, um, so what we want you to do is to attend again yung mga higher series natin, okay, for you to learn more about computing your exact healthcare fund, your exact income replacement fund, your exact na utang na dapat mong mabayaran, at yung educational fund. Okay? Now, property and casualty non-life insurance. Okay, protect your properties and business. So, car, motorboat, etc. So, lahat ng mga properties na meron ka, protectionan mo yan. We partner with top non-life companies in the companies in the Philippines. So, we now have actually MB Life. Okay, Manila Bankers. Okay? Na siyang pag-aari po ngayon ni IMG. So, sister company. Ang galing. Ang galing po ng mga non-life na insurance na create po nila na talaga namang, life tsaka non-life insurance na talaga pong you'll be so proud to say or you'll be so proud na kinuha mo siya. Okay? Karamihan po. There are even some of us here in this company, in IMG, nagsisisi na sana pala nung unang open pa lang nung MB Life, kumuha na sila. Kasi sayang yung lumipas na taon eh. Diba? Maganda pala siya. Garang ganon mga realization. Ano? Super maganda. Okay? So may mga utang ka bang dapat bayaran? Yes or no? Do you have plan for getting out of debt? Yes or no? Kailan? So anong plano mo para makaalis ka sa iyong pinagkakautangan? Okay? Hindi hide, hindi yung magtatago Sa insurance po yan. Okay, if you cannot control your debt, your income will be useless. So let's say you have these debts. Okay? Alamin mo kung ano-anong mga utang na yan, anong company, magkano yung amount, magkano yung interest, magkano yung binabayad mo kada taon, anong strategy na gagawin mo. Okay? Para matutunan mo yung debt roll-up, debt consolidation, elimination, strategy, paano po yan? Okay? Ang paborito ko dyan, yung swapping, no? Ano yung mga disiplinang kailangan mo para mabayaran mo ang mga utang mo? Alright? So, another part ng solid financial foundation is to have an emergency fund. Magkano emergency fund ang kailangan mo ngayon? Kunyari, magka-emergency ngayon. Magkano yung kailangan mo? Magkano yung meron ka? So, magkano yung kailangan mo? If ever, magkano yung meron ka? Ano ba yung mga possible emergencies? You have to identify. Di ba? So, masasabi mo ba yung panganganak emergency? Hindi, di ba? Yung education, emergency po ba yan? Pambayad ng tuition fee? Kailangan na namin ng pambayad ng tuition fee. Matatapos na yung enrollment ng anak ko, pare, pairamin mo naman kami, emergency lang. Di ba? That's not an emergency. Okay? Sa emergency, meron tayong expected tsaka unexpected. Alam na natin yung unexpected, di ba? Yung kinuha na ni Lord, na aksidente, di ba? Yung mga expected, natatanda ka balang araw. Di ba? So, and yeah, mai-emergency ka talaga balang araw kasi matanda ka na, baka magkasakit ka. So,
Madalas may emergency, no? So anyway, ang sa atin lang is dapat paghandaan mo yung araw na yun. How much do you need? Ganito formula ha. Yung monthly income mo, multiply mo lang sa 6. So 6 na buwan ang kailangan mo na maitabi as your emergency fund. Kailan? Kailan mo gusto magsimula and what's your plan para masimulan mo siya? Okay? So, create, okay, what we call long-term asset accumulation. Long-term. So, for example, i-rate natin yung sarili mo. Investment and long-term asset accumulation. Rate your investment knowledge, poor, good, or excellent. Rate your risk tolerance, your poor, good, or excellent. By the way you're earning and investing right now, what financial goals you think you can accomplish? Healthcare fund, retirement fund, educational funding, support aging parents, mabayaran ng utang, yung magkaroon ka ng sariling bahay, kotse, or gusto mo lahat yan. By the way you're earning, ibig sabihin yung income mo ngayon, or kung nag-invest ka ngayon, kung ikaw, uh, um, sa financial goals mo, alin dyan yung kaya mong ma-accomplish base sa iyong kita o base sa iyong investments. Alright? So, do you want to achieve all your financial goals? Ang tanong, kailan? So, ang question, once again, ano ang plano mo? May plano ka ba? Nafe-feel ko na ang sagot ng karamihan, hindi ko alam, hindi ako sure. Ano pong sabi ng isang ancient philosopher? If you fail to plan, you plan to fail. So, what's your top priority? Alin dyan? Okay? You can, pwede mo tong screenshot kung gusto mo para magkaroon ka ng assessment mamaya. Okay? Alin dyan yung priority, alin dyan yung number one para sa'yo. Kailan ang deadline? Magkano yung perang dapat mong itabi? Kung 12% ng interest at kung 4% ng interest. Alam niyo kung anong kailangan nyo rito? Wealth calculator. Kung wala kayong wealth calculator, kausapin niyo yung taong nag-invite sa inyo para kayo po ay mabigyan ng copy ng wealth calculator, not for posting in Facebook or social media, but for your personal copy. Okay? So, yan. Kukumputin mo siya. Okay? Para malaman mo kung magkano ang magkano mo. So, yun. Alright? Sige. Tapusan po natin yan. So, meron tayong... Now, let's talk about preserving yung estate. Meron ka bang estate planning? Do you know how to do estate planning? Okay? Meron ka na bang will and testament? Okay, hindi yung kung kailan matitigo ka na, no? Ilabas ang ballpen at papel, di ba? Parang gano'n, di ba? So, doon ka palang gagawa ng will and testament mo. Okay? So, when was the last time it was executed or natapos mo na? Do you expect to receive an inheritance? Saan galing, magkano? Do you want to preserve your estate, yung ari-arian mo o ng pamilyang naiwan mo? Naiwan ng pamilya mo sa iyo, I mean. So, kailan mo i-preserve yan? Kasi kung hindi, baka malaki ang bayaran mong estate tax. No? Yung iba, hindi nila mabayaran yung estate tax. Hindi makuha yung mana nila. So what's your plan to preserve your estate or your parents' estate? Alam niyo po, yung iba matatalino rin. Ano? Pinapangalan na sa anak nila yung mga properties nila. Para wala na nga namang transfer pa, di ba? So, kaya lang, may napanood po ako, nung na-transfer na sa kanyang anak na babae, yung titulo, nag-asawa. so, so sino na nga yung may-ari ng bahay, di ba? So yung mag-asawa na may-ari. So yung mga magulang biglang pinalayas. Kasi hindi naman sila may-ari ng bahay, di ba? I don't know if it's a joke, pero I just saw it in the social media. Sana hindi totoo, pero nakakalungkot kung ganun, di ba? So, pinaghirapan mo for so many years. And then iba yung parang ganun-ganun lang Okay. So pero meron daw technique yun no. So sabi ganun doon sa testament, hangga't buhay daw yung magulang, hindi siya pwedeng manahin again ng anak. Para nakapangalan na sa anak. Pero hangga't buhay ang magulang, okay?
sa kanila pa rin yung bahay. So pag nawala na siya, doon pa lang na magiging full na yung sa pangalan nung anak. Ang galing na, matalino para meron silang tirahan. Okay, preserve your estate, no? Donors rate, tax rates, may mga ganyan-ganyan tayo. Kung over 100,000, but not over 200,000, tax exempt po yan. Plus 2%. So yan po yung mga percentages na example po. Okay? Estate tax rates, yan. 20% pinakamataas. Compute the total worth of your estate. Okay? Let's say kung yan ay 2 million, paano kung, so ibig sabihin ng estate tax ng 2 million mo, okay, ay nasa 135,000. Okay? Parang yung napanood ko si Paul Walker, no? Nung namatay po siya, 25 million matatanggap nung kanyang anak pero kailangan mo na magbayad ng estate tax worth 25% or 20% of 25 million. Laki, no? Okay. So, kung 5 million po yan, 135,000 plus 3 million plus 3 million na multiplied sa 0.11, that's 135 plus 330,000, 465,000 ang iyong estate tax. O dapat alam natin yung mga yan, di ba? So let's say kung 20 million naman yan, magkano estate tax? Nasa 3.215 million. Okay? So control your future or else palagi ka na lamang magiging parang biktima ng mga pangyayari. Hindi ko po alam na may ganyan pala. Di ba? So, sir, pasensya na po. Hindi po namin alam na magbabayad pala kami ng ganyang kalaki, no? etc. etc. So, because of the ignorance of the law. Ladies and gentlemen, control your future. Kasi what if you die too soon? Okay? Who will take care of your family? Kailangan mo ng insurance. What if you live too long? The solution is investment and long-term care. Okay? There are three major financial needs. Investments, income protection, or life insurance, at saka health care. Yan po yung kailangan natin. Now, ang example na ginagamit po namin na aming ini-endorso, na gamit din po namin ay yung Ultimate Kaiser Health Builder. Yan. Okay? So, ang Kaiser po ay 7 years to pay po lamang yan. 13 years to wait. Ganon kasimple. So, total of 20 years lahat ang kanyang maturity. Ika-20th year. Ang maganda po dito, bakit po kami kumuha? Kasi taga-Europe po ako. Alright? Libre ang aming medical sa Europe, not 100% do, pero halos libre po siya. Pero bayad kami ng bayad every year, pero walang babalik na pera sa amin, walang ipon, walang tubo. Dito po hindi. Yung ibabayad mo for 7 years, starting on the 8th year, ay tutubo ng 10% interest every year. Okay? Ang malupit pa dyan, kahit buhay ka pa, yung insurance mo, kasi plan 100 to eh. So that's 100,000 as part of your insurance. Kahit buhay ka pa, ibibigay na yung insurance mo sa maturity. Tapos itong malupit, pinakamalupit sa lahat, ay yung binayad mo for 7 years, ibabalik sa iyo on maturity. 85% of that. So that's 350,000 for this example. So all in all, ang insurance mo, 450,000. Kasama yan sa insurance, yung 350 na yan. Ngayon, that's 400. Tapos, meron, ito, alam mo, talagang grabe talaga si Kaiser, no? Hindi talaga to magne-negative, no? Bakit? Meron pang dividendo. May dividend. So, in 20 years, okay, matatanggap mo 1.1 million sa Plan 100 na ito. Magkano binayad dito sa Plan 100 na ito? 411,000 lang. 411,000 contract price. Okay? Tapos 1.1 million ang matatanggap. Can you imagine that? Grabe, no? Amazing. So, ladies and gentlemen, pag yan hindi ginalaw, yung 1.1 na yan, pag hindi kinuha, pinabayaan lang. Kasi nagsimula to sa age 22 eh. 29 siya, naka 7 years payment. 42, nag-matured yung plan niya. Alam niyo ba, pagdating niya ng 60 years old, yung kanyang 1.1 million, magiging 6.4 million. Pagdating niya ng 65, yung kanyang 6.4 million magiging 10.4 million.
Kaiser pa lang, milyonaryo na ikaw o yung anak mo na pwedeng magmana ng Kaiser mo. Galing, di ba? So, sana wag nating magamit itong long term. Gamitin mo yung short term, yung libreng ituturo namin sa inyo kung magiging member kayo dito sa program na ito. Okay? So, ito po yung example po ng aking card. Okay? Baka sabihin nyo, kwento-kwento lang ha. Ito po. Ito po yung short-term care. Okay? Libre po yan. Every year, meron po kami yan. We just have to qualify for that as one of the executives. Okay? Napaka-amazing po. 70,000 up to 150,000 pesos bawat sakit. Hindi per year ha, bawat sakit every year. All right? So amazing. So, anyway, so that's the story. From 6.4 naging 10 million, mamanahin ng iyong anak yan kung siya yung beneficiary mo. Okay, now, tingnan mo si Kaiser pa lang, covered na ang protection mo, healthcare mo, disability mo, meron ka ng investment at the same time. Saan ka pa? Okay? So, anyway, if you want to know more about Kaiser and how to avail Kaiser at your age, then talk to the person who invited you in this program. All right? So, 7 years to pay. After that, lifetime coverage ka na. Di ba? Ang galing-galing. So, mamili ka kapatid. Okay? Alin sa dalawa ang mas maganda? Okay? Yung pera nagtatrabaho para sa'yo o yung ikaw nagtatrabaho para sa pera? Don't be a slave of money. Do you want to work from 8 to 5 until 65? Or you want to make that money work hard for you? Ladies and gentlemen, we have so many benefits here. Okay, so many 60 plus benefits for all the IMG members in this program. Now, what's really beautiful about what IMG is doing, okay, providing us with so many benefits, katulad po halimbawa sa insurance, sa commission, okay, kami yung magiging money manager ng aming pera. So, we have direct access sa mga investment products. And one day we can make that money work for us. We can find the highest interest like 15 to 18% a year. So, and then in a way we control our future. It's in our hands, not in the hands of other people. So ladies and gentlemen, what does it take to achieve your financial goal? Long-term relationship with IMG. And a lot of discipline. Alam niyo po, libre po ang lectures namin dito. Hindi po namin kayo papabayaan, hindi namin kayo iwanan. Anytime you need us, we will be here to assist you. Kaya lang po, tandaan po natin, ang goal ni IMG is DIY. Turuan namin kayo to do it yourself. Tuturo namin sa ilang beses paano mag-submit, paano mag-upload, saan pupunta, paano mo malalaman kung tama o mali. Kung any part na hindi mo pa naintindihan, you can call us and you can always ask us for assistance. Hindi po namin kayo papabayaan. Hindi po kami nagpapabaya dito. Ito lang po ang totoong problema. Kapag pumasok ka dito at hindi mo nga inintindi yung program, hindi ka nag-DIY, tapos gusto mong mag-invite, what will happen sa invite mo? Madi-disaster po yun. Kasi ikaw nga hindi mo alam eh. Okay? Bakit? Kasi ang gusto mo lang, probably, you want to earn an extra income. Alright? You have to be a real investor. A true blue investor who knows yung pinasok mo, who knows what you're doing, okay? And who knows what they're talking about. And if you do that, and you share it to other people, I'm telling you, you'll be so effective. One day, magugulat ka na lang, ang laki na ng cash flow mo. Alright? So remember, we do this because we want to help people. Okay? Yung income, pangalawa na lang po yun. Okay? It's difficult to earn income na walang malasakit. Dito po, nagbibigay kami ng malasakit. Katulad ko, daldal ako ng daldal dito. Okay? So, may bayad ba ako? Wala naman, di ba? Libre po ito. Okay? Kahit na mamaos po ako ng konti at medyo sinisi po ng konti, but, I do what I could. So, here's the question for you. Do you have enough discipline to put it into action now? Without discipline, you cannot start saving. You cannot stop spending. Two pains in life, discipline tsaka regret. Discipline, you manage well your time and cash flow. Regret, mismanage mo yung time mo at mismanage yung cash flow mo.
Okay? So, do you have, you know, the pain? Mahirap talaga. Pag didisiplinahin mo yung sarili mo, mahirap talaga, di ba? Halimbawa, gusto mong pumayat, di magja-jogging ka, mag-exercise ka, mahirap, di ba? Pero, you'll be healthy. Okay? Or, pabayaan mo lang sarili mo, the pain of regret, one day, pagtanda mo, nagkasakit ka. So, para kang zombie, buhay ka, pero parang patay ka na. Dahil nga, baka bedridden ka na. Okay? Let's solve the discipline issues now. Reduce expenses, bawas gastos muna, saka ka humanap ng extra income. Pag sinabing bawas gastos, alamin mo yung mga hindi mo kailangan. Then saka ka humanap ng racket. You work extra hours. At alam mo ba, napakaganda ng IMG. Sabihin ko sa iyo mamaya kung bakit. Right now, if you don't have discipline, you don't deserve to dream. 10 years from now, either you make a lot of money or you make a lot of excuses and then you beg for money. Okay? So IMG is amazing because it teaches us the right mindset, the right tools, the right system to grow our investments and our business. And amazingly, nakakatulong kami sa maraming tao. So, nakatulong na kami, kumita pa kami. Ganda, di ba? Sige. And guess what? Ito, for everybody here to know, okay? Modesty aside, hindi po sa pagyayabang. Nagsimula po ako talaga sa program na ito sa Europe, malayo ako sa Makati office. But now I'm back in the Philippines here in Bulacan. All right? And I'm so happy because, nakapag-decide kaming bumalik ng Philippines, but we have, thousands and thousands of members right now. I believe we have more than 30,000 members worldwide for more than 30 countries. So if you're not gonna do this, imposible mo ma-achieve yung na-achieve namin and become part of the Millionaires Club. Procrastination is one of the main cause of failure. If you know you're going to do this later, why not now? Bakit later pa? Why most people delay their action? They get deceived into thinking that they have lost of time. Wala na akong oras eh. Or, matanda na ako. Di ba? Para mangarap pa. Okay? Life is short. Yes. Life cycle, isang click lang. Pag 20s ka na, sasabihin mo, I cannot save. I need to enjoy life while single. Pag 30s ka na, I cannot save. I invited a lot of guests in my wedding. Pag 40s ka na, I cannot save. Kasi mga anak ko nag-aaral na, may bayad ng kotse, bayad ng bahay. Pag 50s ka na, I cannot save pa rin. Because kids are going to college. Parents retirement, pag yung magulang ko, tumatanda. Kailangan pang paggamot. 60s ka na, ito ka na. I cannot save. I have no more time. I'm retired. So ladies and gentlemen, what is your next step? Okay, become a member. This is an old slide, I'm sorry. Okay, become a member. And being a member in this program is only 6,000 one-time lifetime. Para sa international po, it's 10,000, more or less. Depende sa rate. Okay? And learn how to save and invest for your future because, ladies and gentlemen, nobody else will do this for you except yourself. Okay? So once again, maraming salamat sa inyong lahat. If you have any questions, okay, just go to the person who actually invited you in this program. Okay? Once again, my name is Gil Concha. Okay? Okay? I'm one of the CEO for IMG Wealth Academy Europe. Now back in the Philippines because of IMG or International Marketing Group. Maraming salamat po. God bless everybody. Thank you.